matitigil na ang Pinoy clickbait. Tila matitigil na ang Pinoy clickbaits ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa Ano niya? Tila matitigil na ang Pinoy clickbaits ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa ginawa na siyang persona non grata, inaresto at ipadedeport na rin siya ng Bureau of Immigration. Kasi nakita ko ang video ito mga pre, nanlalait po siya sa mga Pilipino. Na mukha daw unggoy, 'di ba? Mukha daw unggoy. Tapos, sinisiraan niya po yung Pilipinas. Yung ating bansa, sinisiraan niya talaga. Oo. Ito pa yung matindi. Bukod sa sinisiraan niya yung ating bansa, yung mga maliliit na bata, yung mga minor pa, pinag-vape niya. Tanga-tanga talaga. Dapat po dito, hindi agad ipapadeport to. Ikulong muna to. Diba? At nang hindi na, pamarisan pa. Ikulong po muna to. Kaya ano sa tingin niyo mga pre? Dapat bang ikulong muna? Pahirapan muna? Bago ipa-deport? Tapos i-blacklist na dapat hindi na makakapasok sa ating bansa. Upal eh. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, mag-like, share, subscribe po kayo dyan. Kalimbangin nyo na po yung bell button. No? O siguro, naglalakad itong taong ito. Nakasalubong niya yung isang DDS. Siyempre, pag DDS, mukha naman talagang unggoy eh. Siyempre, yung mga Pilipinong gwapo, mga pogi, nadadamay po. Dahil dito sa mga DDS na to, mga mukhang unggoy. Mukhang puwet. O, katulad ni Dada. Yung boss Dada na tinatawag nila. Yung mukhang si Koke. Diba? Kaya tuloy natin to mga pre. Narito ang buong Frontline Report. Then the guys, they look so monkeys sometimes. Oh. Sabi niya dito, puk, puk, puk. Diba ganun yung pagtawag sa mga unggoy? Tapos, they look so monkey sometimes. Diba? They look so monkey sometimes. Nilait niya. Tama po ba yun? Magkukwento ka sa vlog mo tapos ganyan ka. Tama po ba yun? Wala, may tama ka. Tuloy natin to mga pre. Like so monkey face. And they when they Monkey face daw, monkey face. staring at me also, it's like Mukhang unggoy. Ganito inilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka Pro Ano daw dito? Ingat ka, baka pag initan ka mga didis, wala na, pinag-uupakan ko na. O na nagpunta akong Davao, nag-vlog ako sa Davao, binlog ko kung gaano kabaho yung Davao, gaano kapangit yung, kasi niyayabang nila yung Davao, ano daw, yung mga mga wires daw, nakabaon sa lupa. Pero binidyo ko, spaghetti wires. O sabi ko, mga DDS, nasaan na kayo? O wala naman DDS. Kasi sabi ng mga Dabawin nyo, ayaw na namin sa mga Duterte. Naging mabaho yung Davao dahil sa kanila. Oh. Diba? So, wala nang ang mga DDS ngayon, katulad mo, wala na. Oh, naano na sila eh. Kumbaga, natauhan na sila. Natauhan na sila. Pero ikaw, ewan ko lang, no? Kung magpapakatanga ka pa rin. Diba? Binigyan ka naman ng utak pero di mo ginamit. Ito tuloy natin. when they staring at me also, it's like Mukhang unggoy. Ganito inilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler, ang mga lalaking Pinoy. May babala rin siya sa mga foreigner na bibisita sa Pinas. Ito na. Ito na yung paninira sa Pilipinas. Sisimulan na niya. O anong babala? when you will come to the Philippines, Ano daw? Anong sabi? Foreigner na bibisita sa Pinas. when you will come to the Philippines, When you will come to the Philippines, don't get yourself a single mom. Oh. Single mom, Jesus Christ. It's like some Filipino banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog. Banged the woman already. ang problema kasi dito sa mga Pero kapwa natin Filipina din, may problema din eh. Okay? Sila din po ay abusado sa ibang lahi. Kumbaga, sorry po hindi naman ako one-sided pero may mga gold digger po talaga.
Diba? Mamahalin ka lang nila dahil may pera ka. Hindi lang naman po single mom yung tinutukoy ko dito, pero hindi po lahat. Okay? Ang tinutukoy po natin, yung mga gold digger, kung mapapansin nyo, maraming mga puti. Kahit nga Bombay, meron din, oh, na nagsusumbong kay Senator Rapi Tulfo. Dahil sila ay pinirahan lang. Diba? Hindi naman talaga sila minahal, pinirahan lang sila. So, marami. Maraming mga ano. Kaya yung mga kapwa natin kababaihan, yung mga kapwa natin Pilipino na mga babae, kahit matitino po sila, nadadamay po diyan sa mga katarantaduhang ginagawa ng mga gold digger na mga Pilipina. Oo. Hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Halos lahat ng content ng Estonian vlogger, Pinoy clickbait. Karamihan din sa content niya kasama ang Pinay niyang asawa. Isa pa sa kino-call out sa Estonian vlogger ang panghaharas umano ng mga minor de edad Naku. at pagbibideo nito ng walang permiso sa mga bata at mga babae. Una na siyang itinuring na persona non grata sa Negros Oriental hanggang sa inaresto na siya ng Bureau of Immigration sa kanyang nirerentahang bahay sa Dumaguete. Yari ka ngayon. Oh, nagyayabang ka, nagre-renta ka lang pala. Wala naman kung masama sa magre-renta, okay lang naman yun. Pero kung mayabang ka, pukin ang ina mo, sarap tadyakan itong garbage creator. Hindi naman po content creator yan. Yan po ay garbage creator. Kasi mga basura yung content niyan. Ete City, kaya ang pagbablog niya tungkol sa buhay niya rito sa bansa mukhang matitigil na. Inaayos na rin kasi ang pagpapadeport sa kanya dahil sa paglabag niya sa Philippine Immigration Act of 19... Hindi, dapat ikulong muna. Kasi pati yung mga bata ay pinag-vape kasi. Diba? Ang ginawa niya po sa vape, kumuha siya ng vape, pinahigop dun sa minor de edad. Diyan pa lang, wala na yan. Palpak na yan. 1940. Ang mapanlait na vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. Tanga! Walang masamang intensyon. Ano yung lumalabas sa vlog mo? Ano yan? Paninira, panlalait, tapos inaabuso mo yung mga minor de edad, 3. Pukin ang ina mo. If somebody was offended, I'm very sorry about this. I'm very sorry. Hindi na, huwag ka na magsorry, tarantado. I didn't do this intentionally. I just No, I did not do this. Hindi. Wait lang. I did not do this intentionally. Tarantado. Sinadya mo. Oo, sinadya mo. Content mo nga eh. Diyan ka kumikita sa panlalait mo. Kung si Ballpoint man, sa pagbanat kay Digong kumikita, pinagkakakitaan ko yung katarantaduhan ni Digong, okay lang yon. Si tarantado naman talaga si Digong. Eh ikaw, panlalait ginagawa mo. Gago. I didn't do this intentionally. I just maybe my understanding of the situation was wrong. But that never has been my intention. My intention always been in the Philippines, explore and connect with the locals because I love Filipinos. You love Filipinos! Wow naman! Okay nang ina mo. You love Filipinos! Pero sinisiraan mo. Nasa Pilipinas ka, sinisiraan mo yung Pilipinas. You love Filipinos! Pero mga minor de edad, ginagago mo. Pinag-vape mo. Ganun ba ang pagmamahal mo sa mga Filipinos? Ang ina mo. Kung ginawa mo yan sa ibang bansa, patay ka na ngayon, pugutan ka ng ulo. Hindi ka naman ng BI na pananagutin ang sino mang dayuhan na babasto sa mga Pilipino at sa mga batas ito. Giit pa ng ahensya, hindi content playground ang Pilipinas. Welcome naman daw ang mga turista. Pero kung sino man ang mananamantala sa mga Pilipino para lang sa views, mahaharap sa pag-aresto, deportation at blacklisting. Sabi pa ng ahensya, katulad lang ng Estonian vlogger ang naaresto. Ito. Itong si kabila sa right side. Kinulong talaga yan dito sa Pilipinas hanggang naging para na siyang ano dun sa loob eh. Umaba yung mga bigutin niya. Para na siyang propeta dun sa loob. Mahaba na yung ano niya. Parang siya yung nag-uunggoy talaga. Naging unggoy. Isa pa to. Mapanlait din niya. Nagnanakaw. Tapos sabi niya, I will rob you. Ayun, nakakulong. Last year yun nakakulong. Tapos, this year, 2026,
O, pinadeport siya. O, dapat ganun din yung mangyari muna dito sa vlogger na to. Pakulong muna sa Pilipinas yan bago i-deport para makatikim ng hagupit. O, diba? Dito sa Pilipinas. Ay, naku po. At ipinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky. Grabe ang pangalan yan. Hindi ko matandaan. Vitaly Rizidowitsky. Kakaibang mga pangalan. Ang papangit ng pangalan nyo. Ginawang content Pangit na nga yung ugali nyo. Papangit pa ng pangalan nyo. Ing-inan nyo. ang pambabastos sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kung kayo po yung tatanungin mga pre, ano pong magiging reaction nyo dito sa taong ito? Kayo po ba'y matutuwa? Kayo po ba'y papaboran nyo po ba ang kutong lupa na to? O mabubuisit lang kayo? Siyempre kung ako, ipapaboran ko po yung kapwa ko Pilipino. Diba? Doon po ako. Pero kung mga dayuhan naman po na marespeto sa mga Pilipino, kung nagbablog naman sila dito sa Pilipinas, okay lang yun. Susuportahan pa nga natin yan eh. Kung maganda yung intention nila. Pero kung panlalait po yung dala nila, tangina. Ako yung sabihan mong ganyan, dadaan ka sa akin, habulin talaga kita, tatamaan ka sa akin. Anong tatama sa'yo? Yung pupulot ako ng tae ng aso, hihambalos ko sa mukha mo. Walang hiya ka, tarantado. Diba? Mag-ayos ka. So ayan comment down below anong mga reaction nyo dito. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre.